Nako, tila pinangaralan po ni Senator Robin Padilla, itong si Senator Erwin Tulfo, patungkol ho rito sa usapin ng umiiral na batas dito po sa ating bansa, mga kababayan. Kasi maliwanag na maliwanag ho, di ba? Sa lahat po ng mga Pilipino, at maging sa ibang ibang mga bansa, yung kanilang mamayan ay dapat po na sumusunod sa batas, di po ba? Dito ho ay may binanggit ho kasi ito pong si Senator Erwin Tulfo sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung issue ho rito, kasi ang yung pagsusoli, yung restitution, yung isusoli yung pera. Kasi ang sabi po ni Senator Marcoleta, hindi, wala sa batas yan na sa Witness Protection Program na gawing kondisyon yung pagsusoli. So, biglang nagpahayag ito pong si Senator Erwin Tulfo, hindi. Walang batas-batas dito. Sometimes, we can bend the law. Sabi niya, pwede raw baliin ang umiiral na batas, mga kababayan. Nako, ito po ay grabe ho ito, magiging problematic talagang kasi nakasaad po sa ating saligang batas, mga kababayan, sa 1987. Ang linaw na. Ito sabi ho, Article 2, Section 1, 1987 Constitution. Ito. No one shall be above the law. Article 3, Section 1. The rule of law requires that both the government and those who govern are equally bound by the law. So yun ho, lahat po tayo dapat sumunod sa batas. So yun po, mga kababayan. Kaya hindi po nakapagpigil ito pong si Senator Robin Padilla na, di ba, nung umaga ay yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, tapos nung hapon yung kanilang sesyon tumindig. At, di ba, nagpahayag ito pong si Senator Robin Padilla ng pagbabahala. Ako rin nababahala, mga kababayan. Sabihin mo na isang mabatas na tagapagpagawa ng batas ang nagsasabi na pwede nating baliin ang batas. Pwede nating labagin at wag sundin. Paminsan-minsan, hindi ho ito pwede, mga kababayan. Di ba? Kaya nga di ba yung mga sinasabi nga, the law is harsh, but it is the law. Senator Erwin Tulfo. At kaya nga, no one is above the law. So, mali po yung sometimes, you have to bend the law. No? Or we can bend the law. Yun eksakto sinasabi niya, mga kababayan. Buti pa itong si Senator Padilla, alam niya ho, yung lahat po, mula sa pagka-presidente hanggang isang pangkaraniwang mamayan, dapat po sumusunod sa batas, di po ba? Pero bago ho dyan, pag-uusapan ho natin, mga kababayan, kasi maraming akong, di ba, mga kasabihan at ang sinasabi, di ba, na kung saan ito, di ba, meron, no? A government of laws and not of men. Yan ho tayo dapat, ganyan mga kababayan. Kaya nga yung mga presidente natin, nanunumpa Di ba, nakapatay siya kami sa Biblia, sa nanunumpa. Mamaya, babasahin, didiscuss natin. Pero ito ho muna. Ipaparinig ko ho muna sa inyo yung pagtindig ng isang Robin Padilla para questionin at pangaralan na dapat tayo lahat sumusunod sa batas. Ito, panoorin nyo mga kababayan. Pero bago ho dyan, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ito na ho. Ito ho yung pagtindig ni Senator Padilla at sumagot si Erwin Tulfo, pero sumagot ulit si Senator Padilla. Ito ho, panoorin po ninyo. Ito hong kuha ito sa kanina session diyan po sa Senado. Ito na po, panoorin natin si Senator Robin Padilla. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan,
meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung mga kasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot.
baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang ilang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung ang argumento po natin ay makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano po ang gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon na wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project, ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Okay, so yun po mga kababayan at talagang
galing ho ni Senator Robin Padilla dito, sinasaluduhan kita. Kasi tama ho ang sinasabi niya. Alam nyo, sa lahat to, lalo na sa Mindanao, di ba, kaya may mga tawag na mga lawless elements doon na hindi po kinikilala ang batas Pero talagang, ang ginagawa ho nating gobyerno, kinukumbinsi ang tao na hindi, sundin natin ang batas. Ito ang batas. O na umiiral. At huwag ko kayong gagawa ng hakbang na labag po sa batas. Di po ba? Kaya nga tulad ng isang ehemplo ng Senator Padilla na halimbawa ay katutubo, inagawa ng lupa at gusto bawiin, hindi, ilagay natin yan, idaan sa tamang proseso sa batas. O ang dami ho mga kaso, mga kababayan, di po ba? So halimbawa, katulad, kasi ang katwiran ho ni Senator Erwin Tulfo, na hindi, kasi narinig ko narinig daw natin lahat yung panawagan ng taong bayan na isoli ang pera. Kasi ang pinag-uugatan isyo niyan na dapat may condition ba o wala? Wala. Sa batas, wala po yung kondisyon, yung sa Republic Act 6981. Halimbawa, papasok ka sa Witness Protection Program, wala po sa batas na dapat may kondisyon. Isoli mo muna bago ka mag-witness. Kasi binabanggit ito yan ni Secretary Remulla na sa kanyang mga interview, hindi, soli muna yung mga diskaya ng pera, ninakaw nila, bago sila mag-witness. Pero sabi ni Senator Marcoleta, wala sa batas yan. So, darating tayo dyan. Pero ang sabi, protection nyo muna para makapagsalita ng maayos. So yun ho, sa isa natin vlog yun, discuss na natin yan. Pero ito, kay Senator Padilla, tama ho po siya. Na dapat po sumunod tayo sa batas. Pero sabi ni Senator Erwin Tulfo, panawagan daw, ako narinig ko yung panawagan na isole ang pera na ninakaw. Pero wala akong narinig na nanawagan na isole nyo yung pera na inyong ninakaw. Kahit na wag kong dumaan sa due process at labagin natin ang batas. Wala namang ganun, mga kababayan. Alam niyo dito po sa atin, siguro, yung mga, alam niyo naman yung di ba, yung pag manunumpa sa tungkulin, ang isang presidente na lang dito po ng Republika ng Pilipinas. Ito, meron ako, Tagalog version, wikang Pilipino. Sabi, ako, kahit sino, basta kahit na sa lahat ng mga nanunumpa sa tungkulin, presidente, vice-presidente, mga senador, kongresista, mayor, governor, eto sabihin, ako, sabihin mo pangalan, ay taimtim na nanunumpa bilang Pangulo, sabihin ng Republika ng Pilipinas, na tutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan pangangalagaan, ito nangangako ang presidente isang kamay nasa Biblia, tapos nakataas ang kamay. Ito sabi yan, siguro narinig nyo naman ito nangangako siya, di ba? Tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, pangalagaan at ipagtatanggol ang konstitusyon. Ipatutupad ang mga batas, magiging katarungan sa bawat isa, at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasi hanawa ako ng Diyos. So yan po, ang mga termino ng isang Pangulo na nanunumpa. Pangangalagaan at susundin ng batas, Senator Tulfo. So, hindi po ganyan na pwedeng baliin. Dapat lahat dinadaan po sa due process, sa tamang proseso. Kung mahaba man, hindi pwede i-shortcut kasi mawawala po yung katarungan. Di ba? So, yun lang po. Kayo, ano masasabi niyo rito? Nasabi na sometimes we can bend the law. Sabi po ng Senator Tulfo. Pero sabi po ni Senator Robin Padilla, hindi pa pwede. Dapat sundin natin ang batas. Nakakabahala yung ganyang mga pahayag. Di ba? Dito nga sa atin talagang napakahirap po pero kailangan dumaan sa tamang proseso ng batas Kasi kung hindi, wala mangyayari po sa atin. Di ba? No one is above the law. Yun lang mga kababayan. Kayo ano masasabi niyo? Sino ang tama? Si Senator Robin Padilla o itong si Senator Erwin Tulfo na sabi niya, pwede raw nating baliin ang batas o labagin ang batas.
Buti pa si Senator Robin Padilla, no? Talagang, dito ako mahanga sa ngayon, no? Galing ho, talagang, nanindigan at sabi niya, sundin ang batas. Yun naman talagang tama, di po ba? Okay, so yun lang po, mga kababayan. Ulitin ko, subscribe na po sa mga bago lang po sa ating channel para kayo po laging updated dito po sa ating diskusyon sa ating channel. Maraming salamat! Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.